Four types of introvert. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na, para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the four types of introverts. So let's first define the word introvert. Ang mga introvert na tao ay karaniwang hindi mo mapapansin sa mga matatao na lugar, at karaniwan sa mga introvert ay ang pagiging nilang mapag-isa. Ayon sa mga nakaraang pag-aaral, ang mga introvert na tao ay mabilis makabawi sa pagiging nilang pagod kapag sila ay nasa state ng pag-iisa at nasa mapayapang lugar. Ang mga introvert ay karaniwan ding mas komportableng makipag-ugnayan sa maliliit na grupo ng mga tao kaysa sa malalaking grupo. Anyways, merong apat na klase ng introvert. Ito ay ang social introvert, thinking introvert, anxious introverts, at ang restrained or inhibited introverts. Umpisahan natin sa mga tinatawag na social introvert. Ang mga social introvert ay klase ng mga tao na kabilang sa mga maliliit lang na grupo ng magkakaibigan, at karaniwan sa mga palagi nilang nakakasama ay ang kanilang mga close friends. Minsan sila ay gumagala din kasama ang ilan sa mga matalik nilang kaibigan, at nag-e-enjoy sila na sila lang ang magkakasama. Ngunit gaya nga ng sinabi natin kanina, sila ay mga introvert pa rin, kung kaya't gusto pa rin nila sa mga hindi masyado na matatao na mga lugar para mamasyal at magsaya. Next is ang tinatawag na mga thinking introvert. Ito ang isa sa pinaka-busy na type of introvert. Dahil ang mga taong ito ay madalas mag-isip ng mga idea, at kadalasan ang mga uri ng mga introvert na ito ay sobrang matatalino, at mas marami silang inilalaan na oras sa pag-iisip ng mga solusyon, mga idea, at pag-aaral na nagre-resulta sa malikhaing mga gawa na bunga ng kanilang mga imahinasyon. Next is ang tinatawag na mga anxious introvert. Sino nga ba ang mga anxious type of introvert? Sila ang klase ng mga introvert na palaging nag-aalala sa mga nangyayari sa kanilang paligid, at sa mga magiging resulta ng mga sitwasyon na kanilang nasasaksihan, at mga nalalaman. At ang kanilang labis na pag-aalala sa mga bagay-bagay sa kanilang paligid, ay nagbubunga sa kanila ng negatibong epekto, kung kaya't mas pinipili nila ang pagiging mapag-isa, kaya sila naihahanay din sa apat na klase ng mga introvert. And last but not the least, is ang tinatawag na restrained or inhibited introvert. Ang mga ganitong klase ng introvert naman, ay mga klase ng mga tao na may hesitation or sabihin na natin na medyo takot sila na makipag-communicate sa iba, at sila din yung mga literal na introvert na kung minsan ay napagkakamalan na mahiyain at mahirap kausapin. Anyways, ang mga ganitong klase ng uri ng mga introvert ay ang may pinakamalalim na pag-iisip dahil sa mga likas na katangian nila. At madalas sa mga ganitong mga klase ng introvert ay hindi masyadong emosyonal, at kontrolado nila ang kanilang damdamin, at ang mga ganitong klase ng introvert ay may matigas at matatag na puso na hindi basta-basta kayang maapektuhan ng mga pangyayari sa kanilang paligid. Ang mga ganitong klase din ng mga introvert ay masipag at masunurin, at kung minsan sila ang inaasahan ng iba. Ang mga ganitong klase ng tao ay mahilig sa mga prediksyon, hindi masyadong emosyonal, may kabagalan kumilos, ngunit higit na mabilis sila kung may sinusunod na pamamaraan sa paggawa. Ngunit may ituturing ba na isang mental health condition ang pagiging introvert? Ang sagot is hindi. Dahil kagaya nga ng nabanggit na natin kanina, ang lakas ng isang introvert ay nanggagaling sa kanilang pag-iisa. Actually, maganda sa kalusugan ng pag-iisip ng tao kung paminsan-minsan ay humihiwalay tayo sa crowd, at pinipili natin ang pagiging mapag-isa. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan, ang labis na pagiging mapag-isa ay nakakasama din sa katawan at pag-iisip ng isang tao, na kung minsan nagre-resulta sa pagkakaroon ng depresyon at mga anxiety. Iyan ang ilan sa mga dahilan kung bakit ang mga introvert ay may iilan na mga kaibigan na kanilang pinagkakatiwalaan para mapagsabihan ng ilan sa kanilang mga problema. Ikaw kaibigan, palagay mo ba, isa kang introvert? Alin ka naman sa 4 types of introvert na ating pinag-usapan? E-share mo naman sa comment box ang iyong opinion, at masaya ko po itong babasahin lahat. At siguro ay hanggang dito na lang po muna matatapos ang ating video, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito?
Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.